Narinig niya ang pinakamalupit na katotohanan sa mismong araw na akala niya'y puno ng pagmamahal. Ang babaeng minahal niya, sinasaktan pala ang taong pinakamahalaga sa buhay niya. Sa gitna ng ulan at sigawan, isang desisyon ang babago sa kapalaran nilang lahat. At doon magsisimula ang ganti niyang hindi paghihiganti, kundi isang nakakagulat na pag-angat ng dignidad at katotohanan. Malamig ang hangin ng gabing iyon, pero mas malamig ang naramdaman ni Adrian nang marinig niya ang pabulong na tawag ng kapitbahay. Anak, kailangan mong umuwi. Ang mama mo umiyak na naman. Napatigil siya sa paglalakad. Mula sa mataas at modernong opisina ng kumpanya niya, nasilip niya ang mga ilaw ng Maynila na kumikislap. Pero para bang unti-unting nagdidilim ang paligid. Mula pagkabata, si Mama Linda lang ang kasama niya. Isang tindera sa palengke na lumaban sa kahirapan para may taguyod siya. At ngayong milyonaryo na siya, ng sarili niyang Tesh Company, ang tanging pangarap niya ay mapanatiling ligtas at masaya ang nag-iisang babaeng kumalinga sa kanya. Kaya nang marinig niyang may nangyayari na naman sa bahay, may kumuro sa dibdib niya. Pagbukas niya ng gete, bumungad agad sa kanya ang mga hikbi. Hindi yon ang boses ng mama niya. Boses iyon ni Bia, ang nobya niyang matagal na niyang pinangarap makasama habang buhay. Pero kakaiba. Hindi ito iyak ng tao na nasasaktan. Parang may tinatakpan. Parang may ginagawang kasalanan. Ma, tawag ni Adrian, at mabilis siyang kumasok. At doon, sa mismong sala na pinipilit ni Mama Linda na linisin araw-araw, nakita niya ang isang eksenang bumura sa lahat ng masasaya nilang alaala. Si Bia nakatayo sa harap ni Mama. Nanginginig ang kamay. Nangangatal ang panga. At sa harap mismo ni Adrian, bago pa siya makapagsalita, nakita niyang muling tinaas ni Bia ang paa. At sinipa ang ina niya. Isang napakalakas na hambas. Tumama si Mama sa gilid ng mesa, napaupo, napahawak sa tagiliran, at napasinghap sa saki. Naggilim ang paningin ni Adrian. Bia, sigaw niyang puno ng galit at hindi matanggap na pagkabigla. Anong ginagawa, M? Halos maluwa ang mata ni Bia nang marinig ang boses niya. Bumaling ito sa kanya, nanginginig ang labi, biglang nagkunwaring umiiyak. Adrian, hindi mo naiintindihan. Siya ang nauna. Sinaktan niya ako. Sinabihan niya akong. Pero hindi na siya nakinig. Hindi niya kayang lunukin ang nakikita niya. Hindi niya kayang paniwalaan na ang babaeng minahal niya. Ipinaglaban niya. Ipinakilala niya sa mama niya ng buong pagmamalaki. Siya pala ang taong gagawa ng ganitong klaseng karahasan. Lumapis siya kay Mama, inalalayan ito. Ma, anong nangyari? Anong ginawa niya sa'yo? Mahinang umiling si Mama, pilit nang ngumiti. Anak, wala to. Huwag mo na siyang pagalitan. Pagod lang siguro, baka napagalitan ko rin siya kanina. Pero nakita ni Adrian ang pasa, ang pamumula, at ang kakot na pilit tinatakkan ng ina niya. Hindi yon pagod. Hindi yon aksidente. Hindi yon normal. Bia, mariin niyang bulong habang dahan-dahang tumayo. Lumabas ka muna. Pero imbes na sumunod, si Bia pa ang nagtaray. Ako pa ba ang mali dito? Mama mo ang bastos. Mama mo ang naghahanap ng gulo. Adrian, I am your girlfriend. Ako dapat ang pinapakinggan mo, hindi siya. At sa unang pagkakataon, ramdam ni Adrian na may bagay siyang hindi nakita. Si Bia, hindi siya umiyak dahil nasaktan. Si Bia umiyak dahil nahuli. Dahan-dahan niyang pinutol ang distansya nila. Bia, mahina niyang sabi, pero mabigat ang boses. Umalis ka muna. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa mama ko. Pero kailangan ko siyang alagaan ngayon. Hindi. Umiling si Bia, lumapit, halos idikit ang sarili. Kung alis ako, baka paniwalaan mo siya. Baka siraan pa niya ako ng. Umalis ka, ulit ni Adrian, pero ngayon ay malamig na. Hindi sigaw, pero nakakatakot. O ako mismo ang magpapalabas sa'yo. Kumislot ang mukha ni Bia. Parang hindi sanay nare-refuse. Sanay na siya sa atensyon, sa pagpapagawa ng gusto, sa pang-aapi sa mga taong hindi lumalaban, at ngayong nahuli siya. Para bang hindi niya matanggap na may taong kayang tumalikod sa kanya. Fine, mariin niyang sabi. Pero tandaan mo to, Adrian, kapag umalis ako, wag mo ako sisihin sa kung anong mangyayari sa'yo. At diretsong naglakad palabas. Pero habang naglalakad siya, kumingin siyang muli kay Mama, at ngumisi. Isang mapanuksong, mapanakit ng ngisi. At iyon ang sandaling nagpasabog ng galit sa dibdib ni Adrian. Kinuyom niya ang kamao. Hindi dahil gusto niyang manaki, kundi dahil alam niyang may kailangan siyang gawin. May kailangang ipakita. At ngayong nakita niya na ang tunay na ugali ng nobya niya, hindi siya papayag na tulungan itong kakanpa ang kasalanan.
Pagkaalis ni Bia, tumingin siya sa ina niyang nakaupo pa rin sa sahig. Ma, sabihin mo ang totoo. Matagal na ba niya to ginagawa sa'yo? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mama Linda. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahang makita. Tako, agot, at isang lihim na matagal na niyang tinitiis. Anak, mahina niyang sagot. Hindi ko sinasabi sa'yo kasi ayokong mag-away kayo. Matagal na ba, Ma? Sa unang pagkakataon, umulo ang luha ng ina niya sa harap niya. Nakailang linggo na. Pasikreto. Ako lang naman ang tinatamaan niya. Kapag wala ka, kapag wala ang mga kasambahay, kapag hindi ko nasunod ang gusto niya. Pero ayokong guluhin ang buhay mo. Masaya ka sa kanya. Ayokong maging dahilan para iwan mo siya. At doon bumagsak ang mundo ni Adrian. Ang taong higit niyang mahal sa buhay, ang ina niyang nagpakahirap, nagtiis, naggatatag, ay sinaktan, tinakot, inapi ng babaeng dapat ay minahal at nairespeto ang pamilya niya. Habang niyayakap niya ang ina niya, ramdam niya ang panginginig nito. Ramdam niya ang lungkot na pilit nitong itinago. Ramdam niya ang bigat ng mga araw na mag-isa nitong hinarap ang pananakit. Para lang hindi masira ang kaligayahan niya. Sa sandaling iyon, may nabuo sa isip niya. Hindi lang paghihiwalay, hindi lang paglayo, kundi isang ganti. Pero hindi ganti na may sigaw o away. Hindi ganti na makakasakit pa ng iba. Isang ganti na hindi niya kailanman inisip na kakailanganin niyang gawin sa taong akala niya ay mamahalin niya habang buhay. At magsisimula yon kinabukasan. Kasi sa oras na ito, may isang tanong na hindi niya matigil sa pag-ikot-ikot sa isip niya. Kung paano nagagawa ng isang taong nagsasabing, mahal kita, ang ganitong uri ng karahasan. At anong klaseng tao ang nagagawa itong itago, habang nguminingiti sa harap niya. Kaya nang kinabukasan, hindi na siya pumunta agad sa opisina. Hindi rin siya sumagot sa mga tawag ni Bia. Sa halip, may ginawa siyang mas malalim. Seryoso, tahimik, at nakakagulat kung sakaling malaman ni Bia. Pinuntahan niya ang ilang taong kahimik lang pero nakakita ng lahat. Inuntahan niya ang CCTV sa labas ng bahay. Pinuntahan niya ang kasambahay na matagal nang ayaw magsalita dahil pakot matanggal sa trabaho. At isa-isa nilang sinagot ang pinakamabigat na tanong sa buhay niya. Ano pa ang ginawa ni Bia sa mama niya? At habang mas dumarami ang nalalaman niya, mas lalong humihigit ang panga niya. Mas lalong kumukulo ang dugo. Mas lalong tumitigas ang desisyong kailangan niyang gawin ang ganti. Hindi para saktan, kundi para ituwid ang mali. At nang gabi ring iyon, habang hawak niya ang matagal niyang planong singsing na dapat ay para sa engagement, may naisip siyang plano. Isang plano na babago sa takbo ng buhay nilang katlo. At siguradong hindi yon asahan ni Bia. Hindi rin yon inaasahan ng mama niya. Habang pinipilit niyang maging kalmado sa harap ng mga dokumentong hawak niya, biglang tumunog ang cellphone niya. Si Bia. Calling. 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 At sa pagtingin niya sa screen, sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng saya, kundi ng lalim ng tanong na hindi niya alam kung handa na siyang sagutin. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Bia na hindi na siya ang hawak niya, kundi si Adrian na ang may hawak ng katotohanan laban sa kanya? At higit sa lahat, handa ba siyang malaman ang totoong ganti na plano ni Adrian? Ganting hindi pisikal, hindi marahas, kundi isang ganti na siguradong wawasak sa lahat ng plano niya. At dito muna tayo. Hindi sinagot ni Adrian ang tawag. Pinanood lang niyang umilaw at mamatay ang screen. Paulit-ulit, habang tumitibok ang dibdib niya sa kaba at gali. Ilang beses tumawag si Bia, 10, 15, 20, pero hindi niya talaga sinagot. Nakatayo siya sa gilid ng bintana ng kondo. Hawak ang mga papel na nakuha niya kanina. Mga salaysay, screenshots, CCTV clips. Mga impormasyon na parang taga na unti-unting kumatama sa puso niya. Hindi lang minsan sinaktan ni Bia si Mama. Hindi lang isang linggo. Hindi lang isang beses. 3 linggo. 6 na insidente. At ang pinakamasakit, lahat iyon, naganap habang wala siya. Patawad, Ma, mahinang bulong ni Adrian habang nakatayo sa dilim. Hindi ko nakita. Hindi ko pinansin ang mga senyales. Atawad. Pero alam niyang hindi sapat ang paghingi ng tawad. Hindi sapat ang gali. Hindi sapat ang pagiyak o pagpigil ng emosyon. May kailangan siyang ayusin. May kailangan siyang ituwid. Tumigil ang cellphone sa pagring. Napansin niyang nag-message si Bia. Baby, please, answer. Sabi ng friend mo nakita ka raw umuwi. Please, I need to explain. Adrian, bakit hindi mo ako sinasagot? Nakakahiya to ha. We need to talk. If you keep ignoring me, you'll regret it. Humigit ang panga niya. May pagbabanta pa.
Pero hindi yon nakakapagtaka. Kilala niya si Bia, o akala niyang kilala niya. Binuksan niya ang audio recorder na dala niya. Boses ng kasambahay. Sir, pasensya na po, hindi ko agad sinabi. Pero ilang beses ko pong narinig na sinasabihan ng nobya niyo ang mama niyo na walang kwenta, epal, pahirap. Minsan po, pinagkatabuyan pa niya kapag hindi nasunod ang gusto niya. Kasunod noon ang CCTV footage. Isang walang kalumalumay na eksena, si Bia, nakapamewang, nakataas ang paa. Sinusubukang saktan ang isang taong ni hindi lumalaban. Si Mama. At ang pinakanakakapanginig, ang reaksyon ni Bia pagkatapos, ang pag-ayos ng buho, ang pagngiti, ang paglakad na parang walang nangyari. Iba ang lungkot, iba ang gali. Pero ang pinakamahirap, ang patunay na mali siya. Nang minsan niyang pinili si Bia kaysa sa payo ng ibang tao, pati na sa nararamdaman ng mama niya. Huminga siya ng malalim. Tama na, bulong niya. Tama na ang saki. Ako na ang bahala. Kinabukasan, maaga siyang nag-drive papuntang opisina. Pero hindi para magtrabaho. May dala siyang envelope, makapal, mabigat, puno ng ebidensya. At may ginawa siyang isang bagay na siguradong hindi asahan ni Bia. Tinawag niya ang kanyang board members, ang kanyang abogado, at ang kanyang YAR team. Gusto ko, sabi niya habang nakatitig sa mga dokumento, ang lahat ng posibleng legal na hakbang laban sa physical harassment, verbal abuse, at intimidation na ginawa niya sa mama ko. Nagulat ang abogado. Sir, girlfriend niyo pa siya. Sigurado po kayo. Hindi ko kilala ang taong yun. Malamig niyang sagot. At hindi ko hahayaang may manakit ng pamilya ko. Tahimik ang silid. Tahimik pero mabiga. Nagpatuloy si Adrian. At may isa pa. Nilingon siya ng board members. Sanay sila sa matapang at kalmadong Adrian. Pero ang Adrian ngayon iba. Gusto ko siyang tanggalin sa lahat ng access. Sir, card, condo pass, bank card, lahat. Pero siya puwang. Hindi ko siya asawa. Hindi ko siya legal dependent. At lalong hindi niya karapatang abusuhin ang mama ko. Tumango ang earhead. Sir, paano po kung gumawa siya ng gulo online? Mag-pause, magdrama. Hayaan mo siyang mag-ingay, sagot ni Adrian. Pero hindi ko hahayaang siya ang unang magkwento. Tayo ang mauna. Pero hindi para sirain siya. Para ipagtanggol si mama. At iyon mismo ang pinakamalaking ganti. Hindi pisikal. Hindi marahas. Hindi eskandalo. Kundi katotohanan. Katotohanang matagal na niyang hindi nakita. Katotohanang tinakpan ni Bia sa loob ng matamis na salita at huwad na pag-aalaga. At ngayong hawak niya ang lahat, si Bia na ang matatakot. Pagsapit ng tanghali, may tumawag na naman. Si Bia. Pero this time, hindi niya sinagot. Sa halip, pinanood niya kung paano nag-pop up ang notification. I'm outside your office. Lumabas ka. Now. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Adrian. Hindi dahil natatakot, kundi dahil hindi niya alam kung anong gagawin kapag hinarap niya ang taong nagwasak sa mama niya, and almost his hair. Huminga siya, humigpit ang hawak sa envelope, at dahan-dahang lumabas ng opisina. At doon niya nakita si Bia. Nakatayo sa lobby, nakasuot ng mamahaling damit, pulang-pula ang mata, pero hindi mukhang umiiyak. Mukha siyang gali. Nasasaktan, pero hindi dahil sa ginawa niya. Nasasaktan dahil hindi na siya ang kontrolado niya. Pagtama ng tingin nila, lumapit si Bia. Adrian, bulong niya, pero may puwersa. We need to talk. Bakit hindi mo ako sinasago? Ano bang problema? Tinitigan siya ni Adrian. Walang emosyon. Walang lambing. Alam mo ang problema, mahina niyang sagot, pero ramdam ang biga. Napamang si Bia. Hindi kita maintindihan. Adrian, please. Bia, putol niya. Nakita ko na. Lahat. Naniga si Bia. Nawala ang drama. Nawala ang luha. Napuno yon ng isang bagay na hindi niya ini-expect makita. Akot. Anong nakita mo? At doon niya inyabot ang envelope. Dahan-dahan. Tahimik. Pero parang bomba. Pagbukas ni Bia, unti-unti siyang nanlumo. Nakita niya ang screenshots. CCTV stills. Statements. Pati ang litrato ng pasa sa tagiliran ni Mama. Adrian, hindi to. Pwede nating pag-usapan to, please. Gaano katagal mo itong ginagawa, Bia? Tanong niya, diretso sa mata. Hindi mo naiintindihan. Gaano katagal? Nalaglag ang papel sa sahig. Nanginig si Bia. At sa unang pagkakataon, wala siyang script. Hindi ko sinasadya, bulong niya. Pero siya ang nagsimula, siya ang. Si Mama, kalmadong putol ni Adrian.
Isang matandang babae. Ang nagsimula. Hindi mo kasi alam. Pero alam ko ang nakita ko. Napauwong si Bea. Adrian, please don't do this. Mahal mo ako, di ba? We can fix this. We can fix us. Matagal siyang tumingin dito. At dito, unang beses niyang napansin. Ang mga mata ni Bea ay hindi nagmamakaawa dahil may konsensya siya. Nagmamakaawa siya dahil natatakot siyang mawalan. At bago pa siya makapagsalita, bigla na lang humakbang si Bea palapit. Hinawakan ang braso niya, mariing hinila. Adrian, mag-usap tayo. Hindi pwedeng ganito. Come with me. Pero bago niya may tuloy ang panghihila, may lumapit na 2 security guard. Ma'am, sabi ng isa, hindi na po kayo authorized pumasok dito. Pakiusap, bitawan niyo po si Sir. Nangisay ang mukha ni Bea. Parang sinampal ng buong lakas. Napatingin siya kay Adrian, halos hindi makapaniwala. Adrian, ano to? Ginaganito mo ako. Ako na girlfriend mo. Ako na nagbigay ng lahat sa'yo. Ngumiti si Adrian, pero malungkot. Bea, ikaw ba talaga ang nagbigay? O kami? At bago pa makasagot si Bea, tumunog ang cellphone ni Adrian. Isang tawag, mula kay Mama. Sa sandaling iyon, may bago siyang naramdaman. Isang kaba na hindi konektado kay Bea, kundi sa iniwang ina sa bahay. At doon nagsimula ang pinakamatinding pag-aalala niya. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Ma. Walang sumago. Hinga lang. Mahina. Parang may saki. Parang umiya. Ma. Anong nangyayari diyan? Ngunit isang mahinang bulong lang ang narinig niya. Anak, may tao dito sa bahay. At natigilan si Adrian. Sino? Bakit? Bakit ngayon? At habang lumalakas ang kaba sa dibdib niya, biglang sumigaw si Mama. Adrian. At naputol ang tawag. Napalingon si Adrian. Napatingin si Bea. At sa ekspresyon nito, para bang alam niya kung sino ang nasa bahay. At dito muna tayo. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian nang maputol ang tawag. Parang nabingi ang pandinig niya. Parang lumayo ang mundo. Ang huling sigaw ni Mama, puno ng kakot, puno ng pakiusap, puno ng pagmamakaawa, ay parang patalim na humiwa sa dibdib niya. Mama, bulong niya, halos hindi makapagsalita. Adrian, what's happening? Tanong ni Bea. Nanginginig ang boses pero hindi niya malaman kung totoo o scripted lang muli. Kahit paano, alam niyang may alam si Bea. Kita sa paraan ng pag-angat ng kilay nito, sa pag-iwas ng tingin, sa tensyon sa pagitan ng labi nito. Hindi niya siya pinansin. Hindi na mahalaga si Bea ngayon. Hindi na importante ang drama, ang paliwanag, o ang mga luha nitong ilang ulit ng ginamit para manipulahin siya. Ang mahalaga ngayon, ang mama niya. Ang babaeng nagpalaki sa kanya. Ang babaeng sinaktan, ginulo, at ngayon baka nasa panganib muli. Umalis ka, malamig niyang sabi kay Bea. Adrian, wait. Umalis kay. Nag-echo ang boses niya sa buong lobby. Tumigil ang mga tao. Napatingin ang security. Napaatras si Bea. Parang nasampal ng katotohanan. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, naglakad si Adrian papunta sa elevator. Halos hindi humihinga. Pagpasok niya, mabilis niyang pinindot ang basement parking. Pag-asara ng pinto, doon na siya nang hina. Napahawak sa dingding. Mama, please, huwag ngayon, huwag naman. Pagdating niya sa sasakyan, halos mawalan siya ng kontrol sa pagmamaniho. Nanginginig ang kamay. Naglakas loob tumawag ulit. Pero hindi sumasagot si Mama. Ring ring ring, hanggang sa tuluyang mag-voicemail. Lalong bumilis ang kabog ng dibdib niya. Para siyang tinutusok sa bawat segundo. Sinong tao sa bahay? Paano nakapasok? Bakit tahimik? Paano kung? Ayaw niyang kapusin ang kanong. Parang ayaw na ng utak niyang marinig ang sagot. Habang nagmamaneho siya, biglang nag-vibrate ang phone. Isang text. Unknown number. Huwag mong hintaying mahuli ka. Bumalik ka agad. Hindi siya magtatagal ng ganito. Nabitawan niya halos ang phone sa kaba. Sino yon? Anong ibig sabihin ng hindi siya magtatagal? Bakit alam ng sender ang nangyayari sa bahay nila? Kinabahan siya ng mas malala pa kaysa kanina. Sinubukan niyang i-reply, sino ka? Pero hindi na nag-deliver. Parang burner phone. Parang sinadya para magdadala ng takot. At sa gitna ng matinding kaba, biglang pumasok ang isang imahe sa isip niya. Mama, nasa sahig, nakahandusay. Sumisigaw ng pangalan niya. Hindi siya papayag. Hindi ito ang ending ng lahat ng sakripisyo ng ina niya. Hindi ito ang ending ng isang ina na buong buhay, siya ang inuna. Binilisan pa niya ang sasakyan.
Halos lumipad sa kalsada ang kotse niya. Pero pagdating niya sa gate ng village, hindi niya inasahang may sasalubong sa kanya. Si Bia, nakaabang sa harap mismo ng gate, nakatayo sa gitna ng kalsada. Ula ang mata, nanginginig ang kamay, at may hawak na susi ng bahay niya. Paano niya nakuha? Kailan? Ano ang ginagawa niya rito? Adrian, sigaw ni Bia habang huminto ang kotse niya. Mag-usap tayo. Hindi ka pwedeng pumasok muna. Bumaba si Adrian nang hindi pinapatay ang makina. Diretso siyang tumingin kay Bia. Puno ng galit na hindi niya kaya pang pigilan. Bia, sabi niya, mababa pero malakas. Anong ginawa mo sa mama ko? Umiling si Bia, pero nanginginig. Hindi ako yun, Adrian, hindi mo naiintindihan. Hindi ako ang may kasalanan dito. Hindi ako ang. Paano mo nakuha yang susi? Adrian. Ano? Saglit na natigilan si Bia. At doon niya nakita ang isang piyaso ng katotohanan. Hindi niya sinasabi ang totoo. Hindi lahat. May tinatago. Malalim. Mabiga. Hindi ko siya sinaktan ngayon, bulong niya, halos hindi naliinig. Pero Adrian may iba pang taong galit sa mama mo. Napasinghap si Adrian. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako ang dapat mong inaalala. Hindi ako ang. Bago niya matapos ang pangungusap, biglang lumabas ang guard ng village. Sir Adrian, sigaw nito. Tumawag po ang kapitbahay ninyo. May nakita raw silang lalaki na pumasok sa bahay niyo kanina. Natigil ang mundo ni Adrian. Lalaki. May lalaki. Sa bahay nila. Kasama ang mama niya. Anong klaseng lalaki? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Hindi raw nila nakita ng malinaw. Sir. Pero mukhang may dala siyang bag. Tumalon sa bakod. Hindi natin kilala. Hindi residente. Hindi makahinga si Adrian. Bakit hindi ninyo pinigilan? Sir, pasensya na. Nagulat din kami. At sa gilid ng paningin niya, nakita niya si Bia. At ang ekspresyon nito, hindi takot, hindi pag-aalala, kundi gula, na parang may hindi siya inaasahan, na parang may sangkot siyang hindi dapat mabuko. Bia, bulong ni Adrian, halos pabulong pero parang sigaw. Sino yon? Sino ang pumasok sa bahay? Adrian, hindi ko alam, sagot ni Bia. Pero hindi maganda ang pagkakasabi. Parang nagkatago. Parang hindi handa sa tanong. Sino? Angie. Inapasok MSA bahay K. At bago pa niya may tuloy ang pagsigaw, biglang tumunog uli ang cellphone niya. This time hindi yun noon. Hindi si Bia. Hindi si Mama. Kundi ang kapitbahay nilang matanda. Adrian, halos pasigaw ang boses sa kabilang linya. Adrian, anak, bilisan mo. Ang mama mo. Anong nangyayari? Ay Diyos ko, malalaki sa loob, narinig naming sumigaw ang mama mo. At doon halos bumigay ang puhod ni Adrian. At ano po? At may narinig kaming kalabog, malakas, parang may nabagsak. Tumakbo si Adrian. Hindi tumitingin kay Bia. Hindi tumitingin sa guard. Hindi na iniisip ang kakot o galit. Tumakbo siya papuntang bahay. Tumakbo parang may apoy sa dibdib. Umakbo parang minute na lang ang natitira sa buhay niya. Habang papalapit siya, nakita niya ang gate nila, books. At ang pintuan ng bahay nakanganga. Madilim. Tahimik. Parang walang tao. Bulong niya, nanginginig. Humakbang siya papasok. Isang hakbang. 2, 3. Malamig ang sahig. Amoy pawis, amoy takot, amoy kaguluhan ang hangin. At pagdating niya sa sala, may nakita siyang bagay sa sahig. Hindi tao. Hindi si Mama. Kundi isang bagay na lalong nagpasikip sa dibdib niya. Isang basang panyo. Yung panyo ng mama niya. Na hindi nito kailanman iniiwan. At sa gilid nito, may tumulong patak ng dugo. Napahawak si Adrian sa bibig niya, halos mapasigaw. Pero bago pa siya makagalaw, may narinig siyang tunog mula sa itaas. Mabagal. Mabiga. Parang yabag ng sapatos ng lalaking may bitbit na kung ano. At isang boses. Mababa. Pause. Gali. Maubos na oras mo, Adrian. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi niya kilala ang boses. Pero malinaw ang mensahe. At dito muna tayo. Naniga si Adrian sa kinatatayuan niya. Ang bawat yabag mula sa itaas ay parang kumakapit sa lalamunan niya. Mabiga. Mabagal. Parang sinasadya para marinig niya. Para takutin siya. Mama, bulong niya, halos wala ng boses. Umakyat siya ng dahan-dahan. Pero ang puso niya tumatakbo. Parang bawat hakbang ay nagbibilang ng segundo. Kapag nagkamali siya ng galaw, baka wala ng abutan. Baka huli na. Pagdating niya sa itaas,
Nakita niya ang pintuan ng kwarto ng mama niya, bahagyang bukas. May ilaw sa loob. May anino na gumagalaw. Huminga siya ng malalim, at dahan-dahang itinulak ang pinto. At pagpasok niya, nakita niya si mama. Nakatali, nakasandal sa kama. Nakapikit, nanginginig, may maliit na sugat sa noo. Pero humihinga. Halos mapasigaw si Adrian. Pero bago siya makalapit, may tumutok na isang bagay sa lig niya. Isang kutsilyo. Isang malamig na metal. Isang malamig na boses. Huwag kang gagalaw, sabi ng lalaki. Hindi niya ito kilala. Malaki ang pangangatawan, nakaitim, nakatakip ang mukha. Mukhang bayarang tao. Hindi magnanakaw. Hindi random. May nag-utos. Sino? Hindi niya kinailangan tanungin. Sa gilid ng kwarto, nakaupo sa sahig, nanginginig, ngunit nakataas ang baba si Bia. Parang hindi makatingin ng diretso. Parang natatakot sa nangyayari. Pero hindi inosenteng natatakot. Bia, bulong ni Adrian, halos nanginginig ang boses sa galit. Ikaw bang gumawa nito? Umiling si Bia, mabilis, nanginginig. Hindi Adrian, please, hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi ko alam na. Hindi mo alam, putol niya. Pero ikaw ang nagdala sa kanya dito, hindi ba? Napaluha si Bia. Sinabi ko lang na kailangan kong kausapin ang mama mo. Sinabihan ko lang na takutin niya, para sumunod, hindi ko sinabing sasaktan. Hindi ko sinabing ganito. Ngumiti ang lalaki sa likod ng maskara. Isang nakakatakot na ngiting alam mong hindi marunong makonsensya. Sinabi mong ayaw mong mawala ang lalaki mo, sabi ng lalaki. Sinabi mong ayaw mong piliin niya ang mama niya kaysa sayo. Sinabi mong turuan ko, yang matanda ng leksyon. Nag-collapse ang binti ni Bia. Niyakap niya ang sarili, umiiyak. Hindi ko sinasadya, Adrian, please, hindi ko ginusto. Pero hindi na niya siya pinakinggan. Kahit nakatutok ang kusilyo sa lig niya, kahit kaunting galaw ay pwedeng magdugo ang balat niya, nakatingin lang siya kay Bia. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakita niya ang tunay nitong anyo. Hindi isang mapagmahal na nobya, hindi isang sweet na partner, kundi isang taong kayang mang-api, manakit, manakot, at magsinungaling, lahat para lang makuha ang gusto niya. Humanda ka, sabi ng lalaki kay Adrian, dahil ikaw ang kasunod. Pero sa mismong sandaling iyon, may narinig silang isang mahina, pero matalim na tunog. Click! Nakita niyang gumalaw ang kamay ng mama niya. Nakaabos sa table lamp. At bago pa makagalaw ang lalaki, isinampal ni mama ang mabigat na lampshade diretso sa tuhod ng lalaki. Napahiyaw ito sa sakit. At iyon ang sapat na sandaling kailangan ni Adrian. Hinampas niya ang braso ng lalaki, nalaglag ang kutsilyo. Tumilapon sa sahig at gumulong kapalayo. Sinugod siya ng lalaki, pero naitulak niya ito. Bumanga sa kabinet ang lalaki, natumba. Isang segundo lang ang pagitan, pero sapa para hilahin niya si mama, yakapin at ilayo. Kaya mo ba tumayo? Anak, tumakbo tayo. Pero bago sila makababa ng hagdan, natapakan ng lalaki ang patalim. Napatingin kay Adrian, puno ng galit. Hindi iay tapos tea. Sinugod niya si Adrian. Sa sandaling iyon, kahit nanginginig, kahit hirap huminga, kahit takot na takot, tumayo si Adrian sa pagitan ng lalaki at ng mama niya. Hindi mo siya masusugatan ulit, sabi niya, mababa at matatag. Naghabulan sila sa pasilyo. Mabigat ang mga hakbang, malakas ang kalabok. Naitulak siya ng lalaki sa dingding, pero lumaban siya. Tinulak niya pabali. Sinuntok siya. Sinipa niya. Para siyang isang taong walang pakialam sa mangyayari. Dahil lang nasa isip niya lang ay protektahan ang mama niya. Mas malaki ang lalaki. Mas malakas. Pero si Adrian may dahilan. At iyon ang hindi matatalo. Sa gitna ng kanilang kakikipagbuno, biglang dumating ang dalawang tanod ng village. Sumunod pala ang guard dahil sa pagtakbo niya kanina. Hawak nila ang batuta. Hinawakan nila ang lalaki at dinala sa sahig. Lumaban ito, pero napigilan nila. Iyak nang iyak si mama. Yakap si Adrian ng mahigpi. Pero ang pinakamatinding katahimikan ay nang ibaling ni Adrian ang tingin kay Bia. Nakatayo ito sa gilid, nanginginig, nakahawak sa braso. Parang hindi alam kung katakbo o luluhod. Adrian, bulong niya. Sorry please, hindi ko alam na abot dito. Hindi ko ginusto. Adrian, I love you. Pero hindi umiwas si Adrian. Hindi rin siya lumapi. Umingin lang siya ng diretso. Sa unang pagkakataon, walang emosyon. Isang tingin na nagsasabing tapos na. Isang tingin na nagsasabing wala nang babalikan. Bia, mahina niyang sabi,
Ang pag-ibig, hindi sinasaktan ang pamilya. At hindi na siya lumingon muli. Dinala ang lalaki ng mga tanod. Dinala si Bia ng mga pulis para sa investigation. At kahit umiyak ito, kahit paulit-ulit na sumisigaw ng pagsisisi, hindi na nabago ang desisyon ni Adrian. Hindi na siya babalik sa isang mundong sinira ang mama niya. Kinabukasan, habang nagpapahinga si mama sa ospital, nakaupo si Adrian sa tabi niya. Hawak ang kamay. Tahimik. Mapayapa. Anak, bulong ni mama, nang may lakas na uli. Patawarin mo ako, kailangan mo sanang maging masaya. Kumapit si Adrian sa kamay niya. Ma, ikaw ang kaligayahan ko. Tumulo ang luha ni mama. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. At doon napangiti si Adrian. Isang ngiting hindi dahil natapos ang laban, kundi dahil alam niyang simula pa lang ito ng bagong chapter ng buhay nila. Malaya sa pang-abuso, kasinungalingan, at tako. Paglabas niya ng ospital, umingin siya sa langit. At sa unang pagkakataon, gumaan ang loob niya. Hindi dahil mabuti ang nangyari, kundi dahil pumili siya ng tama. At dito nagtatapos ang kwento.